Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito pa rin po ang programang Global na Tayo. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente, inyo pong makakasama sa 30 minutong diskusyon patungkol sa mga bagay-bagay na nakakaapekto hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pero ang ating magiging focus po sa araw na ito, para po sa mga hindi po nakakaalam o sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa na gusto pong maki-update patungkol sa mga kaganapan dito sa Pilipinas, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang eruption po na naganap kaninang madaling araw po diyan po sa Bulkang Canlaon. Ayan, diyan po yan sa isla ng Negros. Kanina lang pong madaling araw around 5:51 a.m. Dun sa mga nakalap natin na initial information po ay kumbaga naglabas po ang bulkan ng ash plume na ang taas po ay 4,000 meters po. At mayroon din pong pyroclastic density current na kumbaga ang binabaybay po nito ay patimog patungong Negros Occidental, partikular po sa La Carlota City, La Castellana at dun sa mga kalapit po na bayan. Kaya naman po dun sa mga kababayan natin na nandyan sa mga lugar na yan ay patuloy po tayong mag-ingat kasi hindi po natin alam kung ano yung mga susunod pang aktibidad ng naturang bulkan. Pero bago po tayo magkaroon ng mga panayam patungkol sa mga updates po regarding sa eruption po ng Canlaon Volcano, ay magkakaroon po tayo ng maikling break para ating pong mag-giveaway po tayo sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. Pag What they are natapon doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. At tayo na po yung nagbabalik sa ating programang Global na tayo. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Pansamantala pong humahalili sa ating kasamang si Ray Sampang. So katulad po ng ating nabanggit kanina ay pag-uusapan po natin sa araw na ito ang naging eruption o pagputok ng Bulkang Kanlaon kaninang umaga, kaninang madaling araw. So para magkaroon tayo ng mga pinakahuling updates po patungkol po dyan ay makakasama natin ang chief po ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng PHIVOLCS, walang iba kundi si Miss Mariton Bornas. Ma'am Mariton, welcome po sa Global na tayo. Hello, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Steph, at sa inyo po mga tagapakinig. Ayun. So, Ma'am Mariton, ito po ang kumbaga inaantabayanan po ng ating mga kababayan po, no. Siguro hindi lamang dito kundi sa pati rin sa ibang bansa kasi baka may mga mahal sila sa buhay na nandyan sa mga lugar na apektado po ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. So, Ma'am Mariton, ano po yung mga latest updates po patungkol po dyan? Okay, so kanina pong alas 5:50 ng umaga ay nagkaroon po tayo ng pagputok ng Kanlaon Volcano. Ito po ay isang moderately explosive na eruption. At ito po ay tumagal ng 56 minutes, so medyo mas matagal po siya kumpara dun sa mga naging pagputok po natin noong June 3 at December 9, 2024. Pero mas mahina po ito, no? Medyo mabagal po ang pag-akyat ng eruption plume. At ang ating pong na-record ay nagkaroon po tayo ng pagtaas ng plume ng hanggang 4 na kilometro, maaari pong 5 kilometro pa kasi medyo nag-bend po ng malakas po yung hangin. At dahil nga po mahina yung pag-akit ng plume ay natangay po. No? Ito po ay natangay papunta ng kanluran at timog kanlurang bahagi ng bulkan at naulanan po ng abo ang mga barangay po ng La Castellana, ng La City at ng Bago City. Ito po ay mga bayan sa Negros Occidental. No? Ito pong pagputok kanina ay naglunsad din ng marami pong mga ballistic fragments. Ito po yung mga iniitsang malalaking bato, pitak ng bato sa paligid po ng bulkan. At kaya po napaka-delikado po no, nung loob ng bulkan yung 4-kilometer permanent danger zone. Sa ngayon po ay naghahanap pa po tayo o kumakalap pa po tayo ng mga additional na mga ashfall reports dahil ito pa lang po mga bayan na ito ang mga nagre-report po ng ashfall. No? Meron din pong naamoy na malakas na amoy ng sulfur dito po sa Manila, Carlota City at umaabot daw po ng higaran, no, Negros Occidental na medyo may kalayuan na po sa bulkan dito sa timog kanlurang bahagi po ng Negros Occidental. Pero sa ngayon po ay tumahimik po ulit ang bulkan. Wala po tayong nare-record na pagdami o pagtaas po ng mga monitoring parameters katulad po ng bilang ng mga volcanic earthquakes o yung pamamaga ng bulkan o yung pagtaas po ng volcanic gas. Tignan po natin ang nagsusukat po ng sulfur dioxide emission sa ngayong araw po ang ating mga kababayan. Ang ating pong staff pala sa Kanlaon Volcano Observatory. Ma'am Mariton, matanong ko lang po, no, mabalikan po natin yung nabanggit ko kanina, 66 minutes po. Tama po ba? Yung 66 minutes po. Opo, tama po yun. 66 minutes po. Ang buga po ng abo. Yung buga ng apoy, ng abo. Bali po, Ma'am Mariton, kasi nabanggit nyo kanina yung December 9, 2024 eruption dyan din sa
sa Canlaon. So ito 66 minutes, no. Mabalikan lang po natin yung nakaraang eruption. Yung nakaraang eruption po ba ilang minuto naman po for comparison po? Bali yung December 9, if I remember correctly, less than 4 minutes po yun. Masyado pong mabilis yun. Pero mas malakas po yun. Malakas po yun kung matatandaan po natin, mabilis po, masigabo po yung pag-akyat ng eruption plume at meron po yung nalikha na shockwave na umabot po sa Bacolod City, which is around 40 to 50 kilometers from Canlaon Volcano. Naramdaman din po yung shockwave na yan. Kaya marami pong natakot noong December 9 na explosion ng Canlaon. Yung June 3 po ay medyo mas maikli din po yung less than 10 minutes if I'm correct. No? So medyo maiikli lang po yung mga explosions na yun, pero mas malalakas po yung mga yun. Kumbaga, itong nangyaring eruption kanina, mahina pero matagal. Tapos yung mga nakaraang pagputok ay mabilis pero malakas. Apo. Yung June 3 at yung December 9 po ay malalakas na pagputok. Ito pong kanina, yung April 8, ito po ay sa umpisa lang po ang putok, yung onset lang po yung merong explosion. Pagkatapos po nito ay meron na po tayong masigabong pag-abo. So medyo mas weaker po kaysa dun sa yung full explosion po noong December 9 at then June 3, 2024. Nabanggit nyo kanina yung yung pagkakaroon ng volcanic earthquake. So may mga naitala po bang paglindol o kaya naman nag-expect po ba tayo ng aftershocks after nitong pagputok? Wala po tayong ganun sa volcanoes, no. Wala naman po tayong outstanding parameters nitong bago po pagputok, no. Ganun pa din po yung tala ng monitoring parameters. Ang na-observe lang po natin na matagal na po natin nire-report since January 10 pa ay meron po tayong pamamaga ng bulkan. At meron din po tayong pagbuga ng sulfur dioxide na patuloy. Ang difference lang po ay kahapon ay medyo may pagbaba po ng emission ng sulfur dioxide. So medyo nasa 1,600 plus tons per day lang. Ito po ay mababa sa average, no? At ang pinapaliwanag po nito sa atin ay nababarahan po yung mga daluyan ng volcanic gas, kaya po nagkakaroon po tayo ng pag-ipon nito sa ilalim ng bulkan at nagkakaroon po tayo ng pressurization, kaya po nagkakaroon ng pagputok na ganito. Ma'am, matanong ko lang po, base dun sa naging activity po ng Bulkang Canlaon po kanina, ay nag-expect pa po ba tayo ng mga, hopefully, wag naman po sana, no, na mga susunod na eruption, base po dun sa naging obserbasyon sa activity po ng bulkan ngayon? Meron po tayo talagang inaasahan ng main eruption ng Canlaon Volcano. Ito pong mga minor explosive eruptions. Ito po ay asahan po natin sa alert level 3 at meron pa rin po tayong mga inaasahan na tinatawag po natin main eruptive period ng Canlaon. Hindi pa po ito mga pasakali pa lamang po itong mga activity na ito. Yung ina-expect po natin ay either magkakaroon po tayo ng paglabas po ng lava flow, lava fountaining, katulad po nung nangyayari po sa Mayan Volcano paminsan-minsan, o kaya ay yung talagang major explosive eruption, no? Yung pang-alert level 4 scenario. Pero sa ngayon po, hindi pa po natin nakikita yung potential po na magkaroon ng highly explosive eruption. Alert level 3 pa lang po tayo at batay po sa monitoring parameters, makakaasa po tayo na magkakaroon pa po tayo ng mga minor explosive eruption at maaari din pong mauwi sa lava effusion na eruption, yung tahimik na pagbuga ng lava na may panakanakang lava fountaining na aakma po sa alert level 3 yan. Last na lang po, ma'am, bago po natin tapusin po ito pong interview po, ano naman po ang paalala ng FIVOLCS para po dun sa mga kababayan natin na nakatira po malapit dyan sa Bulkang Canlaon? Okay, so sa ating po mga kababayan sa Negros Island,
mangyari lamang po na manatiling nakalikas sa 6-kilometer radius area sa paligid po ng Canlaon Volcano dahil tayo po ay naka-alert level 3 pa at ito po ay nangangahulugan na maaari po tayo magkaroon ng mga ganitong uri na pagputok na maaari pong mauwi pa sa iba pa pong activity na maaari pong lumikha ng mga volcanic hazards o mga panganib sa loob po ng 6-kilometer radius. Kasama na po dyan ang pyroclastic density currents o yung mapanganib na magkahalong mainit na abo, bato at mga volcanic gas na nakakamatay, no? Nandyan din po yung mga tinatawag natin mga ballistic projectiles. Ito po yung malalaki at maliliit na tipak ng bato na maaari pong na inilulunsad po mula po sa bunganga ng bulkan na maaari po makatama sa atin, no? Kahit po maliit lamang yan ay may ballistic force po yan pag ito po ay bumagsak sa lupa, no? So napakamapanganib po. At yung ashfall, no, maaari din po tayong maapektuhan ng volcanic gas, no, na malakas pong binubugso ng isang explosive eruption. Kaya manatili po tayong nakalikas sa 6-kilometer radius, makinig po tayo sa ating mga local government and DRR officials, at manatili pong nakaantabay sa lahat po ng information at mga abiso na manggagaling po sa ating ahensya, ang PHIVOLCS, at sa ating pong mga government officials. Ayan po, maraming salamat po Ma'am Mariton Bornas, ang Chief po ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng PHIVOLCS para po sa pagbibigay po sa atin ng mga pinakahuling update regarding sa naganap na eruption po ng Canlaon Volcano kanina lang po, 5:51 AM. So, ayan na po ang mga... Maraming salamat din po. Thank you po, Ma'am Steph. Maraming salamat po muli, Ma'am Mariton. At ayan na po, magkakaroon pa tayo ng iba pang mga updates patungkol dyan sa pagputok ng Canlaon Volcano makalipas lamang po ng ilang paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isusulong ang mga proyektong mangangalaga ng ating kalikasan bilang isa sa mga prioridad sa pagtatatatag ng bagong Pilipinas. We remain committed to global decarbonization goals and the reduction of our carbon footprint. Our overall target is to be carbon neutral by 2040. But we have a milestone, what we call 30 by 30. 30% reduction by 2030. Considering that this is a free port zone, dito mo matatagpuan yung concentration ng mga manufacturing, mga pabrika, mga service industry. Yung program ng ating Pangulo is not impossible. It is doable. And we are very determined to show that to the entire nation. Ang pagkakaisa ng bawat Pilipino upang makamit ang carbon neutrality by 2040 ay lalong naging posible kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
At tayo po ay nagbabalik na sa ating programang Global na Tayo. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, pansamantalang humahalili sa ating kasamang si Ray Sampang. So nagpapatuloy pa rin po ang ating diskusyon patungkol sa pagputok po ng Canlaon Volcano kanina lamang pong 5:51 a.m. At para naman po malaman natin kung ano na po yung mga assistance na ibinibigay po sa ating mga kababayan na malapit po sa naturang bulkan, ay makakasama po natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. ASEC, welcome po sa programang Global na Tayo. Ay, magandang umaga, Steph. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Maraming salamat po ulit, ASEC, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. ASEC, ano na po ang mga pinakahuling updates from the side po ng DSWD patungkol po sa pagbibigay tulong sa ating mga kababayan na apektado po ngayon ng pagputok ng Canlaon Volcano? Yes, Steph, kaninang umaga nga nung ating nalaman yung impormasyon hinggil sa pagputok ni Mount Canlaon, agad nating agad tayong nagbigay ng instruction sa ating mga field offices, particularly sa Field Office Negros Island Region, para tiyakin na makakapagpahatid tayo ng augmentation support sa mga local government units na maapektuhan, particularly in the provinces of Negros Oriental and Negros Occidental. Sa kasalukuyan, ang ating mga preposition goods dito sa Negros Island and ay nasa, let me just check yung aking datos, but we have preposition goods dito sa NIR at nasa mahigit 150,000 na mga family food packs yung pong mga naka-preposition dyan. Gayun din po, nais nating banggitin na ito pong mga family food packs and non-food items are strategically prepositioned in various parts of the region para madali tayong makapag-drawdown in case nga nakakailanganin ng augmentation support. Gayun din po, tiniyak ng ating pong mga field offices na nakikipag-coordinate sila sa mga local government units so that we could determine ano yung mga karagdagang tulong na maating maipaabot. Nais ding banggitin o ipaabot ng ating pong butihing Secretary Rex Gatchalian na ang tulong po ay nandyan, nakahanda, ipapaabot natin. Kinakailangan lang po talaga na makipag-coordinate tayo sa mga local officials natin para maprotektahan yung ating pong mga ari-arian, ang buhay, at matiyak po yung ating seguridad. ASEC, matanong ko lang po, kumusta naman po, meron na po bang mga, kumbaga, evacuation measures po, na ginagawa po, na katuwang ang DSWD para syempre ay maging safe ang ating mga kababayan na malapit sa Bulkang Canlaon? Yes, Steph, bago pa po itong insidente na ito, talagang nagpapatuloy ang DSWD sa pagpapahatid ng tulong dito sa mga naapektuhan. Sapagkat itong pagputok ni Mount Canlaon ay last year pa po, kaya nga protracted na yung effect nito. And batay dun sa ating pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, there are 14 evacuation centers in Negros Occidental that are still open. And sa kasalukuyan nga po ay nasa mahigit 1,700 yung families na naluluyan dito sa mga evacuation centers na ito. Samantala sa Negros Oriental naman, 8 yung evacuation centers na open and more than 800 families are still taking shelter sa mga evacuation centers na yan dyan sa Negros Oriental. Gayun din po, merong mga displaced outside evacuation centers. More than 2,500 families yan na nasa Negros Occidental and then more than 1,000 families naman dito sa Negros Oriental. And dito nga sa pangyayaring ito kaninang umaga, we are coordinating with the local government units para malaman natin kung madadagdagan ba yung bilang ng ito na nabanggit ko so that we could send additional relief items in the evacuation centers. ASEC, kasi kanina nabanggit sa atin ng ating nakausap sa FIVOX na si Ma'am Mariton Bornas na itong mga eruption from last year until
today ay kumbaga mga panaka-naka, hindi pa lang ito yung kumbaga pangunahin na volcanic activity no nitong Mount Canlaon. So ano po ang mga hakbang na kumbaga nagagawin o ginagawa na ng DSWD para paghandaan kung sakali magkaroon ng mga susunod na aktibidad itong Canlaon Volcano? Yeah, following the buong bansa handa strategy, meron tayong mga preposition goods in various parts of our country, particularly dito sa Region 6, Region 7, and the Negros Island region. Meron po tayong mga tinatawag na spokes and last miles. So yung po mga warehouses ay fill natin to the brim. Agad po tayo nakakapag-replenish ng mga stockpiles natin, especially that meron pa rin nga mga movements on the food packs dahil nag-distribute pa rin tayo doon sa mga nasa evacuation centers as I've earlier mentioned. Now, yung pong mga major hubs natin, particularly National Resource Operations Center and the Visayas Disaster Response Center, discontinue to produce food packs, and then kung kakailanganin na mag-dispatch ng karagdagan sa mga spokes and last miles natin ay siya naman pong ginagawa ng DSWD. So that's part of strengthening yung logistics management, particularly on the supply chain one. And gayon din po, of course, under the buong bansa handa strategy, meron din naman tayong line 2 wherein we are able to draw down food packs from our existing framework agreements with private companies. Yan po ay ginagawa natin to complement yung po mga family food packs that we are prepositioning. So in case nga magkaroon ng massive eruption, which we hope na hindi, hindi mangyari, ay nakahanda naman ang DSWD to augment the resources of the local government units. Gusto ko man pong pahabain po ang ating interview, ASEC, ay wala na po tayong oras, pero ano na lang po, mga paalala na lang po mula sa DSWD para sa ating mga kababayan na apektado ngayon ng pagputok ng Canlaon Volcano. Yeah, of course, unang-una, nagpapasalamat tayo sa inyong programa sa pagbibigay daan sa DSWD. Pangalawa po, nais natin i-assure yung publiko na meron po tayong national stockpile of more than 2.6 million family food packs strategically prepositioned across the country. So nakahanda po ang DSWD na tuparin ang tungkulin nito bilang nangunguna sa provision ng food and non-food items as the Vice Chair of the Response Cluster in the NDRIMC. Gayun din po, nais nating palalahanan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naninirahan malapit sa mga Canlaon, na makipag-ugnayan po tayo sa ating mga lokal na pamahalaan and that we adhere to the emergency evacuation notices ng ating pong lokal na pamahalaan para again maprotektahan po ang ating buhay at mga ag-arian. And gayon din po, inulit po natin yung paalala ng ating pong putihing Secretary Rex Gatchalian that help is coming, it's coming their way. So, is coming your way sa ating pong mga publiko, yung ating mga affected families, it's coming your way. So, makakatiyak po kayo na yung pong suporta ay maipapabot po ng ating pong pamahalaan. Maraming salamat po ulit, ASEC Dumlao, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at inyo pong napakinggan ang ating interview with Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayan, wala na po tayong oras. Dito na po nagtatapos ang ating programang Global na Tayo. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente, pansamantala pong humalili sa ating kasamang si Ray Sampang. Magandang araw po sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.